Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banata. Yan po ang Banateros. At ngayong araw na to, pag-uusapan na naman natin itong isang issue na tila merong pahiwatig na matindi at may banat na matindi ho si Senator Coco Pimentel dito sa dalawang kongresista. Particular na ho itong si Abante at saka ito hong si Dan Fernandez at ang the rest of the Huwadcom. So pag-usapan natin ha. Kasi alam nyo mga kababayan, mainit na mainit ang issue pa rin yung patungkol doon sa Senate hearing at hanggang ngayon hindi makapag-move on yung mga bitter doon sa Senate hearing dahil sinakop daw ni Pangulong Duterte. Ito ngayon ang mga lumalabas na issue at isa nga ho sa lumabas na issue ay pinupuna po mismo ni Abante itong pamamaraan ni Pimentel o yung pamamalakad ni Pimentel doon sa Senate hearing. At ngayon naman ini-interview si Pimentel at bibigyan po natin ng reaction ito pong issue ng Huwadcom sa Senate hearing. Ito pakinggan ho natin picture lamang po at audio po ni Pimentel. Now, what do you make of Representative Abante? We often talk about interparliamentary courtesy. What do you make of Representative Abante criticizing you? How you conducted yourself when, let's face it, you and other colleagues don't criticize the lower house or now they conduct their own hearings. Ito naman si Karen Davila, sinabi mo na kagad. Habang kayo, hindi nyo kinikriticize yung mga ulupong, criticize sa inyo. Hindi, alam mo, eto yung mismong mga tao na ang nakakahalata na medyo ibang-iba ho talaga sa kamera. Sa kamera ho talaga ay wala kang makikitang patas na pagtitreat sa mga guest nila, sa mga resource person nila, hindi ho talaga patas. Kasi ultimo ang Senado ay kanila pong kinikriticize. Di ba ho? Ultimong Senado ay kanila hong binabanatan habang ang Senado naman hindi bumabanat sa kanila. Kasi nga, meron tinatawag na parliamentary courtesy o bakit to? Kasi Senate and the lower house, although ayaw nilang patawag na lower house, gusto nila kasi is equal, which is totoo naman, equal ang Senate at ang House of the Speaker tuloy. Hindi, sa bagay, House of Speaker naman talaga yun. Napaka hindi ho patas ang nangyayari. Bakit kanyo? Kasi sa Senate, independent sila. Sa Senate, kahit papaano makikita mo yung pinagkaiba-iba ng mga senador. Sa Kamara po, talagang kung ano yung kagustuhan ni Speaker, yun lamang po ang nasusunod. Kahit nga yung mga komunista dun, tumahimik na Kung ano yung kagustuhan ni Speaker, yun ang nasusunod dun. Alam mo naman, sa buhay ngayon, mahirap pa mabuhay. It's a survival thing. Pag ikaw ay kumontra, wala kang chopper. Ay, chopper tuloy. Ay, nako. Hindi, kasi may balita, di ba? Alam niyo yung balita. Hindi niyo alam yung balita, di ba? Ako alam ko yung balita. Pagkatapos daw ng matindi, segue muna tayong konti. Chika-chika muna tayo. Pagkatapos daw ng isang matinding bagyong dumaan sa Bicol, may isang congressman daw doon. Bumili ng chopper at bumili ng private jet or private plane. Di ba? Talaga. Ano ibig sabihin nun? Habang yung mamamayang taga Bicol, nagkaroon ng matinding pagbaha dahil nga doon sa mga ghost flood control project. May yumaman. Sino kaya yung bumili ng eroplano at ng chopper? Kung alam ninyo, pwede ho bang paki-comment po dyan? Kung alam ninyo, i-comment nyo na kagad. Kasi ako hindi ko alam kung sino Hindi ko talaga alam kung sino. Pwede ho ba paki-comment ho yung bumili dyan ng chopper at saka ng aeroplano? Isang tao daw yung congressman daw yun sa Bicol. Hindi ko alam kung sino yun.
Balik na tayo sa topic. So, ayun na nga, pinakikialaman daw. Ito ang sagot ni Pimentel. Okay? Ako nga, actually, I have refrained from commenting on how Quadcom conducts its hearings. Pero siguro, I will just allow that as a constituent Abante. Siguro ganun na lang. I will just accept his criticism because he is also my constituent. Kita nyo na. Diyan pa lang, inilagay na siya sa posisyon niya eh. Hindi, alam mo, totoo lang. Uy, namatay. Wait lang. Nawala yung ilaw ko. Sandali. Okay pa naman. Pero lumabo lang ng konti. Wag, sayang naman yung kapugian natin kung mawawala yung ilaw. Sandali Anyway, yun na nga po. According to dito, sinabi niya kaagad, sige, hindi na lang Congressman Abante. I will just treat you as my constituent. Bakit kanyo? Eto ha. Di ba national yung constituency namin? Yun ang paglaglag. Yung pala banat na kaagad yan eh. Kasi kami national. Sila distrito lang. Diyan pa lang mga kababayan, inalagay na po ni Senator Pimentel ang posisyon ni Abante. Ilan ba boto mo? Ilan ka lang ba? Marami na siguro yung 200, 300,000. Sabihin mo na 500. 500, sobrang dami na yung congressman. 500 ang bumoto sa 500,000. Yan lang ang nagtiwala sa'yo. Sa aming mga senador, matindi. Hindi ka magiging senador kung hindi ka umabot ng 10 milyon. Di ba? So, diyan pa lang, ano ka na? Shut up ka na. Huwag ka na masyado maraming dakdak, di ba? Olat ka na eh. Kaya nga sabi niya, hindi ko na siya tuturing na congressman kasi anyway, kami naman mga senador pang national eh. National. Ibig sabihin, buong Pilipinas ang bumoto sa amin eh. Di ba? Gago! Tama, mali. Diyan pa lang, kita mo na kaagad. Talay. So, he is my constituent, our constituent. So, Tinawanan he has the right to criticize us. Pero ganito na lang kasi, yung Quadcom na yan, why don't they just subpoena the former president and require his appearance before them? Ang dami rin nila kasing cheche boreche na invite, not invite. Sa lengguaheng pangbata, ang dami nyo kasing hanas. Kasi nung panahon namin, cheche boreche tawag doon. Yung panahon nyo ngayon, ang dami nyong hanas sa buhay. Pagka medyo kang pangkanto, ang dami mong hanas. Invite. Sabihin nyo na lang. And then, pag nandyan na sa harap ninyo, then get the information that you want to get. And I hope that your proceedings will be more perfect than ours. Ayun. Kasi alam mo, maganda dun sa proceeding na nangyari sa Senate, di ba? Sabihin na natin, nandun si Bongo. Siyempre, ang partido ng Pangulong Duterte. Nandun si Bato, nandun si Robin. Pero nakapagsalita po si Hontiveros. Sa katunayan, si Hontiveros ngayon pinakamadaldal na senador eh. Sino pa? Nandun rin naman si Villanueva. Villanueva is not really a Duterte, pero nakapagsalita din po siya. Di ba? Nandun din si Estrada. Actually, alam mo yon, magaling lang talaga si Pangulong Duterte mag-control. Kasi alam mo, sinabi pa nga ni Estrada, di ba? I'm not here to defend the president, the former president. I'm here to question him. Kaya lang iba kagad ang buwelta ni Pangulong Duterte, pinuri yung ama. So nung napuri yung ama, medyo bumuwelta kagad dito si pasensya na kayo. Magaling talaga ang aming dating Pangulong Duterte. Kaya wala. Hindi talaga kayo kakana. Okay, so I want to ask you this. You have Representative Robert Ace Barbers now saying that Duterte didn't look like he was of frail health when he attended the Senate probe. Ano naman pakialam mo? Hindi, sorry Barbers wala daw siya sa ganong healthy. Naturalmente, 70 plus na yun. Di ba? 70, alam mo mga kababayan. Hindi, eto naman.
aminin na natin, matanda ni si Pangulong Duterte, minsan paulit-ulit na. Ganyan ang mga lolo eh. Mga tatay nga, paulit-ulit eh. Hindi, totoo. Mga tatay, di ba, paulit-ulit yan. Nasabi niya na kanina, uulitin na naman niya mamaya. Paulit-ulit yan. Wala pang sa edad ni Pangulong Duterte, pero ganun na. I mean, it doesn't mean na may problema sa health. Yes, yung paglakad, di ba? Actually, yung paglakad niya na yan. Kung hindi nyo na lang napapansin, pero kami alam na namin yan. Noong panahon pa na siya ay Pangulo, even nung nangangampanya siya, medyo na siya, dahan-dahan na maglakad. Kasi nga po, again it's not just the physical, meron talaga siyang damage sa ear. Kasi nga dun sa pagmumotor niya, nabangga, I think sumemplang siya. So, hindi balance. Tandaan ninyo ang tayo ng tao ay nasa balance ng kanyang tenga. Pag hindi balance ang kanyang pagpandinig, talaga medyo gumegewang ng konti yan. Medyo na, ewan ko kung ano explanation nila doon pero kung alam niyo di sige, magaling kayo, sulat nyo dyan. Pero talagang doon, hindi na balance. Kaya nga, pinagsasabihan na siya na wag na magmotor. Kasi nga po, dahil doon, kahit kaya naman niya, dahil nga sa imbalance, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon ng mga vertigo dahil imbalance 'yan 'di ba? Yun ang noon. Kaya hindi ibig sabihin wala na siya tamang health. At saka una-una, hindi naman na siya presidente. Para questionin kasi siyempre pag presidente ka, kini-question yung health mo. Kung kaya mo pa bang mamuno. Kasi ang importante naman yung pag-iisip at puso tama yung ginagawa. Yung physical sabihin na nating incapability, halimbawa hindi paano ibig mo bang sabihin barbers pagka hindi na makalakad na maayos, hindi na pwedeng mamuno? Paano naman yung mga PWD? 'Di ba? Paano naman po yung mga kababayan nating meron diferensya sa katawan? Ibig ba sabihin hindi na pwedeng mamuno? Hindi. Ang importante diyan, psychologically fit ang ating Pangulong Duterte. Ito naman si Barbers. Ewan ko invento lang ni Karen Davila to. Hindi, feeling ko, ewan ko. Ayaw akong komento. Pero tinanong ni Karen Davila, di sabihin ni Barbers ko nag-iimbento si Karen Davila. And he said that he was hoping that Duterte would show up at the next Quadcom hearing. Ang tanong ko, if the Quadcom subpoenas the former president and he refuses to appear. Ba't mo tinatanong kay Coco Pimentel? Hindi, natatawa lang kasi ako sa tanong na to. Nung pinakikinggan ko to, sabi ko, paano daw kung yung Quadcom sinumpina si Pangulong Duterte at hindi nagpunta si Pangulong Duterte, anong gagawin? Bakit ako tinatanong mo? Di ba ako Quadcom? Given he is a former president, can you actually cite him in contempt? Paano mo isa-cite in contempt? Nasa house. Sabi mo nga, Quadcom. Sinumpina siya. Pwede ba daw siya i-cite ko in contempt? Siyempre, hindi ng Senado. Kung hindi ng Quadcom. Pero iba tuloy ang dinig hindi. Iba yung sagot kasi ni Pimentel dito Medyo yung sagot ni Pimentel dito. Maybe na misheard niya yung part na Senate or Quadcom. Dito kasi very particular. Sabi, Quadcom, sinumpina, hindi nagpunta, ano ang pwede mong gawin? Sandali, senador si Pimentel Binaba mo naman Uy, magagalit mga congressman yan. Hindi totoo, di ba? Kaya lang, may ibang sagot si Pimentel. Although, baka ang ibig sabihin din na tanong ni Karen Davila, bilang senador, etong Congress, inibitahan si Duterte, hindi nagpunta. Pero nagpunta sa inyo. Anong gagawin mo bilang senador? Baka ganun hindi lang klaro. Or have him arrested? Is that allowed? House rules, can we ask them about their house rules? Okay. Tama yung tanong niya, ano ba ang house rules? Iba kasi yung rules sa amin dito sa Senado. Ayun. Let me explain the subcommittee's rule. Kasi I am not an ordinary committee, I'm just a subcommittee. Actually, the subcommittee has been deprived of the power to cite in contempt. Because that's the section 20 of our rule. So, siguro doon lang yung mga tao na nakita nila na naguguluhan. Committee hearing ito sa Quadcom, ang bilis ng trigger happy sila ron sa pagdating sa contempt grabe, pinitik kagad niya. Trigger happy.
Alam nyo ba ibig sabihin ng trigger happy, di ba? Actually, sa mga pumuputok yun eh. Yung, ibig sabihin, sa mga may hawak ng baril yun eh. Yung pag trigger happy, minsan, pag tinawag ka, pulis ka, trigger happy, namamaril ka kaagad. Ibig sabihin, putok ka lang ng putok. Trigger happy nga eh, trigger. Oh. Ito daw, camera daw, trigger happy sa pagko-contempt ng mga tao. O, yan, ginagago sila. Yan pa lang ho, binabanata na ho din ni Pimentel itong Quadcom. Masyado kasi kayo. Ito ang problema sa Quadcom, di ba? Mag-iimbita na resource person. Halimbawa, resource person tapos, hindi naman po ito akusado. Kasi una-una, there should be no accused in the Senate hearing. Why? It is not a court. It is a hearing para ho sa paggawa ng batas. So, hindi ho ito korte. Kaya kumukuha o nag-iimbita ng resource person at saka ng witness, it is para doon sa batas na ginagawa. Hindi ho yung iimbita na akusado, iimbita na nag-akusa, tapos yung congressman sasabihin, ikaw ang tama, ikaw ang mali. Hindi dapat ganun. Pero ganun na po nangyayari ngayon. Kahit resource person ka, pag hindi nila kursunada ang sagot mo sa kamera, ikaw ay ipakukulong. Ganun ho, napakarami na ho nilang pinakulong at sinasabihan pa nilang sinungaling ka o ikaw na mas marunong. Ba't mo pa ako tinanong? Hindi, sa totoo lang, sana hindi ako maimbitan ha. Kasi kung ako tatanungin ng ganun, kung tatanungin ako, ano na ang timbang mo? Halimbawa, sinabi kong 160. Parang duda ata ako dun. Pag sinabi kong 160, sasabihin niya, sinungaling ka. O hindi, ikaw na sumagot. Sinasabi ko sa iyo yung sa tingin ko tama . Kung alam mo pala, ba't mo pa ako tinanong? Di ba? Yun ang problema ho sa Quadcom. Puno na yata ngayon detention center nila. Puno na. May overflow na sa Women's Correctional, sa Bilibid ba, or sa Quezon City Jail. So meron silang power to cite in contempt and they've been freely been citing, generously been citing people in contempt. The regular committees ng Senate, meron din power to cite in contempt, but a subcommittee, wala. Okay. So do you think this is one of the reasons why you have critics saying Duterte called the shots? He took control of the Senate subcommittee. Do you think that was true? And do you think it's because it was a subcommittee? No. Alam mo, mga nagsasabi naman yan kayong mga media. That Duterte took control of the Senate hearing. Alam nyo, ganun dapat. Honestly kaya ka nga nag-imbita ng resource person. You want to know kung ano yung alam niya. Resource person nga . Ang pananaw kasi ng mga media, ang pananaw ng ibang tao, pag inimbitahan sa Senate hearing o sa Congress, accused person. O yung masasabi mong guilty na kaagad. Hindi. When you say resource person, you are getting something from that person. Resource nga . May mga alam siya na kaya mo nga siya inimbitahan so that they will tell you or he or she will tell you kung ano yung alam niya at sasabihin niya sa inyong lahat at kayo naman bilang senador, pakikinggan ninyo dahil you are supposed to be the representative of the people. You would listen, then you would draft necessary law. That's the idea of having a resource person. So, ibig sabihin po nun, dapat talagang pinakikinggan ang resource person. Kung pinakikinggan ng resource person, pwede ba ang resource person tahimik? Paano mo pakikinggan ng tahimik? Di ba? Ang problema kasi sa ibang mga media at ibang tao na nagsasabing, inoccupy na ni Duterte kasi daldal ng daldal si Duterte, salita ng salita siya. Yan na ng normal.
you're getting information from that person. Kasi ano ba yung issue dito? War on drugs. Ano ba issue dito? Tama ba implementation ng war on drugs? Sino ho ba ang nakakaalam ng war on drugs in and out noong panahon ni Duterte? Walang iba kundi yung presidente. Sino ba presidente nun? Si Duterte. So dapat tanungin siya, alamin o magkwento ka. Sige, ano meron? Ano nangyari noon? Sabihin mo lahat ng Hindi yung mali yan, husgahan kita. Mali yan. Ito, pakulong kita. Mali yan. Ito, mali to. Hindi ho sila hukuman. Sila po ay senador. Ibig sabihin, they are to make laws, batas, para ho sa kapakinabangan ng bayan na ito. Kasi nga, mali yung konsepto mo ng resource person, kaya maraming mga Pilipino ang nagulat sa ginawa ng Senado. Pero ang totoo, tama ang ginawa ng Senado na pinakinggan ang resource person. Kasi ang gusto ata nila ay katulad sa Kamara na nag-imbita, hindi naman pinagsalita. Tinanong yes or no, yes. Sinungaling ka, contempt, kulong. Ano to? Nung panahon ba ganito? Pagka sabing hindi po, sinungaling ka, kulong. Hindi, tanungin ko kayo, anong mas tama doon? Inimbitahan kang resource person. Nung sinabi mo yung alam mo, biglang, hindi ganyan eh. Ito alam ko eh, kaya kulong ka. Wag yun ang tawaging resource person. Hindi, totoo po. Huwag yun ang tawaging resource person. Huwag yun ang isulat sa papel na I am a resource person. No, we are inviting you as a resource person. Huwag na. Ano mo na lang dyan? We are inviting you to accuse you of implementing the war on drugs. Ganun na lang. Hindi, feeling ko kasi yung iba dyan, lalo na yung mga hindi abogado dyan, sobrang frustration nila na maging abogado, bobo. Hindi naman sa lahat ng abogado matalino pero siguro frustration nila maging abogado bobo sila. Ngayon bigla silang naging congressman dahil may pera sila. Magpipiling abogado na sila. Hindi, tama ako. Ikaw mali. Ikaw mali. Tama ako. Kulong ka. Hindi pwede yan. Pag hindi ko gusto yung yung alam mo yun, ganun, so, di ba, sanuin ko kayo, sino, sa tamang ordinaryong Pilipino, di ba, sino sa tingin nyo mas sira ang ulo? Di ba? Sino ang mas sa tingin nyo sablay? Walang iba kung hindi ho yung kung paano ang approach ng Kamara pagdating ho sa mga resource person. Tuloy natin to. Play. No, hindi naman. Even if I had the power to cite in contempt, the question is would I have? Ayan ang tanong niya. Even if I have the power to cite in contempt. Kasi sinasabi niya na una, wala akong power. Pero even if I have the power to cite in contempt, ito sagot niya. Dito, ang ganda ng sagot niya. Exercise the power. I don't think that we have crossed any line to have cited the former president in contempt, di ba? I mean, at saka you do not do that unnecessarily kasi that's why it's a hearing before a legislative body. You know that there is some politics involved. Sometimes the person would want to be cited in contempt, hindi ba? So, ingat din tayo. We don't give in to the plan or to the desire of that person. So but at any rate, that subcommittee has no power to cite in contempt. The point is, okay, the plan was to end at 4 o'clock. We ended at around 7 o'clock. So we had three extra hours. Garma was not there. Yan. Leonardo was not there. Espinosa was not there. Yan ang problema kasi. 'Di ba bakit? Yung mga katulad nila Garma, Espinoso at saka kung sino-sino pang mga kinuhang resource person ng Kamara, meron niyang allegation na hindi nila pina-attend, 'di ba? Na kasi nga mabubuking yung kanilang script, mabubuking po ng Senado. Tulad nung nangyari kay Grijaldo
nabuking na pinipilit lang sila sa script na yon. So, hindi nila pina-attend to mga to. So, merong extra time na sino pagsasalitain pa doon sa extra time? Si De Lima about war on drugs. Nakakulong siya nung time na yon. Wala siyang alam doon. Hindi naman pwede. So, ang tinanong, kung sino yung nag-implement ng war on drugs? Si Pangulong Duterte. Tapos kasalanan pa ng Senado. Kung pina-attend nyo sana yung mga hinayupak na nagsinungaling dyan, di sana nakapagsalita sila. Kasalanan nyo rin, Kamara. So, we give it to this witness who rarely makes public appearances or official appearances before government bodies. Let's give it to him. Okay, salita na salita. Okay. Pero ang ano doon is, ang iba kasi na paulit-ulit, siguro mga 3 to 4 times na sabi. Pero okay, let us, because that is also valuable for us investigators to see kung consistent ba yung, even if you repeat something, are you consistently repeating something? So, we will now be... Alam mo, Senator Pimentel, hindi kasi nila alam yan eh. Sa kanila, kasi alam mo, yan ang isang bagay na malalaman mong isang tao ay nagsasabi ng totoo. Consistent, ika nga. Kahit iba-ibahin mo yung style of questioning o iba-ibahin mo yung words na ginagamit mo pang tanong. Pero iisa ang dapat isagot doon. Hindi ho magbabago yon. Kasi nga po, hindi ka nagsisinungaling. Ganun po ang nangyari kay Pangulong Duterte. As a matter of fact, yung speech niya noong 2016 hanggang ngayon iisa. So alam mo talagang iisa yung sinasabi niya. Hindi ho alam ng mga congressman yan. Ang alam lang ng congressman, basta magtanong kami, pag hindi namin gustong sagot, contempt kayo. Ganun lang ang buhay ngayon. Contempt, di ba? Kasi nga, ewan ko, kung bobo, di marunong magtanong, o baka naman talagang gusto lang nila mag-contempt. Gusto lang nilang parusahan. Kung ano lang yung gusto nilang marinig, yun lang ang itatanong nila. At pag hindi tama ang sa kanilang pananaw, yung sagot, wala, yari ka. Convinced that, okay, this is really his stand on this particular issue because he stated it 3 times and the statement is really perfectly the same. So that may value din po lahat yun. But we could have ended it actually 2 hours earlier. Pero since my next commitment got also moved. So that means I had time. So I allowed it. Nandun na eh. Nandun na siya, sayang. Tama. But did you feel any pressure? Because at one point in time, you were actually a supporter of former President Duterte. You were a believer. Before the whole PDP Laban issue, is you were one of those who supported Duterte early, right? Did you feel that kind of a pressure? Well, I'm no longer his supporter now. We have a pending case before the Supreme Court. Tama. So we have our political differences. We do not communicate. So I parang may ano ba yung kasabay, hindi na kami close. So he has absolutely zero influence over me, especially on the way I think. So when I write the committee report, our past relationship, our past friendship, our past dealings will have zero influence over me. And but also, ito lang dadagdag ko, even our present disputes will also not affect my way of thinking. I will just look at the evidence. I will follow the evidence. Hindi ko sasabihin na guilty itong taong ito dahil nag-away kami sa control of a political party. Ang layo na nun eh. And I'm not that kind of a person. I want to be fair. But what is there? I need to look at what is there. What is the evidence? Okay. And I wanted to add also, I mean, I think... Diba? Ito, sinabi pa lang ni kasi parang inaano ni Karen Davila dito, dati kayo magkakampi. Hindi, oo, dati kami magkakampi. Pero meron nga kami pinaglalabanan ngayon. Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte ang pinuno ng PDP, nakalaban nito. Di ba? Na ngayon, sa katunayan, tumakbo pa nga siya, napilitan siyang tumakbo sa ibang partido. Dahil hindi niya magamit yung PDP kasi nga nandun pa nagkaroon na ng I think ng isang desisyon na nagpapabor sa
kila Pangulong Duterte, ang gagamit nun ang Pangulong Duterte. O kaya nga ngayon, maraming tumatakbong senador under sa PDP ni Pangulong Duterte. So sa madaling salita, kung may bitter at bitterness lang, dapat itong si Coco Pimentel lang may bitterness kay Pangulong Duterte. Pero kita nyo naman, pinagbigyan niya pa rin at hindi ho siya dahil nagiging nagbibigay ng pabor, ika nga, kay Pangulong Duterte. Hindi ho. Tama lang kasi talaga yung ganong klaseng approach pagdating po sa Senate hearing o sa mga hearing. Dapat ganon talaga pinagsasalita yung inimbitahang resource person. Let's say, not as a journalist, but as an ordinary viewer, it's actually a minus when you have legislators grandstanding, right? So when you watch a hearing, for example, you want to hear, gusto mo pakinggan yung kwento ng isang witness. What you have some legislators, whether in the lower house or in the Senate, they want to take that opportunity to grandstand, di ba? Senator, seeing it. Hindi mo na marinig. But what happened is actually with Duterte being allowed to speak, if you ask any ordinary viewer, more was revealed. So if I were to ask you, what kind of information do you believe was highlighted and important that Duterte admitted in the Senate? Well, number one, he admitted there was a Davao Death Squad. That there was a Davao Death Squad. Of course, that Ikaw na, kinungkonklud mo, tinanong mo, tapos kinungklud mo na rin naman eh. Kasi tinatanong niya, sige, tama nga naman, resource person, pinagsasalita, okay na yan, tama na yan. Settle na tayo, hindi na tayo makikipagtalo dyan, tama yan, resource person. Kasi tama nga naman, may mga congressman o mga lawmakers na daldal ng daldal, di na napagsalita yung ano. Yun siya sabi ni Karen Davila eh. So let's go to the yung laman ng kanyang sinabi. Ano ba sinabi niya? Di ba? Ano ba sinabi niya? Pinangunahan niya ngayon si Pimentel. Di ba yung death squad, inamin niya? Talagang gigil na gigil si Madam Karen, ha? Gigil na idiin si Duterte. Hindi naman diin. Ikaw naman ba, Natbay? Hindi ganyan talaga media. Medyo madiin lang kay Duterte. Siyempre, ikaw ba naman nang tanggalan ng network nung panahon nila? Hindi naman si Duterte yon. Kaya lang, alam na natin, binibintang ng mga taga-ABS-CBN na si Duterte talaga may kasalanan. Hindi nila i-admit na meron talaga silang kasalanan sa kanilang mga empleyado at sa kanilang hindi nila aminin yun. So, ang galit nila nandun kay Duterte lang. Hindi, totoo naman eh. Kasi alam mo, feeling lang nila, pinersecute sila ng 6 years because galit si Duterte. Ang hindi nila alam, ang dami ng kaso. Actually, meron pa nga naipanalo sa korte last time. Supreme Court po yun na naipanalo nila na mga empleyado ng ABS-CBN nanalo. Dahil nga sa sablay ang ABS-CBN pagtrato sa mga empleyado nito. Hindi na binalita yun. Pero nanalo sa Supreme Court, alam ko po kasi isa po tayo sa mga tumulong na magkaroon ng boses yung mga nagrereklamo ho dyan. Kaya updated po ako. There were deaths actually perpetrated by the Davao Death Squad. As to who composed, meron siya ibang versions doon. Yun. Kailangan imbestigahan yun. But not by calling him again. He cannot be the source of all information. That's why we really need to do some investigating ourselves. And then number 2, siguro I got worried about that he got to teach early in the police officers' professional lives. He got to teach them that early. Encourage them. Encourage them. So yan yung... Ito si Karen Davila, wag kang daldal pag tinatanong mo, para kang mga congressman eh. Inuunahan mo yung tinatanong mo eh. Wag ganun. Pagka nagtatanong ka, ayaw mo magsalita yung tinatanong mo, inuunahan mo. Ano ka, congressman? That is now the professor of a fresh police officer. So, ang tanong ko, who are screening those who get access as professors to the fresh police officers? They have to be screened. And if
if they teach that way, that you highlight first what is questionable, sabi na natin what is illegal, for 1 hour you highlight what is illegal, what should not be done, that you do what should not be done, and then the last 10 minutes of the lecture you say that. Sino ba nagsabi sa yung illegal yon? Coco Pimentel naman, no? Senator Coco. Oh. Bakit kanyo? Sinasabi nga ni Pangulong Duterte, pag lumaban, it's in the law na i-defend mo yung sarili mo. You can kill that person. Oh, anong illegal doon? Nasa batas po yun. Kasi parang ang dating, baka sinasabi ninyo, sir, masyadong i-focus ni Duterte yun doon. Alam nyo kasi, eto again, ito po kasi ang usapin na problema, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte, na wala kayong alam. Hindi kayo humawak ng local government. Hindi nyo nakakausap itong mga sundalo. Yan kasi alam nyo, sa totoo lang ako kasi marami po tayong alam dyan, hindi dahil sa marami po kasi akong kaibigang pulis. Marami talagang nagkikwento sa aking mga pulis. Hindi ko na lang papangalanan. Pero talagang minsan nawawalan sila ng ng loob, ika nga. Huhulihin nila. Paghuli nila, mamaya may tatawag lang dun sa presinto at makakalaya na po yung adik o yung kriminal. Okay? Hindi dahil sa pinalaya, although nalusutan ho yun. Kasi yung batas yan kaya hong yan para bagang pag yan ginamit na, makakalusot ka na ho dyan. Sa madaling salita, minsan yung batas talaga pumapabor ng konti sa sa mga may pera aminin na ho natin Ganyan ho kasi yung sitwasyon tapos kontrolado pa yung ilang hindi ho lahat ilang huwes natin, di ba? So kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte kasi nga ayon sa kanyang karanasan bilang mayor, bilang may hawak na mga pulis, ako sigurado ako alam nyo itong mga pulis hayaan nyo nang lumaban para hindi na umabot at hindi na ma-dismiss yung kaso niyan. Kasi piskal pa lang yan Handling of evidence pa lang, mali ka pa lang dyan, mabutasan ka pa lang ng mishandling the evidence, malaya ka na Yun yung dinilibera ng malaya na kagad Pero hindi, walang biro Sa lugar nila, kilalang sakit sa ulo yun dinilibera ng droga. Nakalaya Kasi nga po, nalulusutan Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, wala kasi kayong alam sa ground. Hirap na hirap yung pulis, napapatay yung pulis. Alam mo ba yung mga pulis? Actually, meron kasing, itong recently, meron memorandum sa kanila na kailangan, pagpasok mo, naka-uniforme ka. Pag uwi mo, hanggang bahay, naka-uniforme ka. Marami hong pulis na merong memorandum lumabas sa NCR. Sa NCR lang naman. Marami pong hindi sang-ayon doon. Alam nyo ba yung mga pulis minsan ayaw nilang naka-uniforme na umuuwi o di kaya pumapasok. Ayaw nilang ma-identify na pulis while on the road. Kasi nga, baka mamaya habang nakatalikod sila, barilin na lang sila bigla. Dahil alam naman talaga nila na meron silang mga kaaway. Yan ang totoo. Hindi yan yung mga bagay na hindi tinuturo sa paaralan. Hindi yan tinuturo sa law school. Ayan po yung mga bagay na naiintindihan mo, natututunan mo lang sa ground. Syempre, yung mga katulad ni Coco Pimentel na hindi naman po ata humawak ng local government, hindi naging mayor o hindi kung naging mayor, hindi ako sure kung naging mayor, pero hindi kung maging mayor man hindi yung nasa ground o di kaya tumagal na katulad ni Pangulong Duterte na alam talaga ano ba ang nagiging problema, bakit pabalik labas-pasok lang ang mga durugista. Alam nila alam nila po. Kaya nga yan ang turo ni Pangulong Duterte, hayaan nyo nang lumaban para
diretso na sa impyerno. Oh, yun. This will all be legal if it's in self-defense. I mean that's somebody should be screening also the professors teaching our police officers. Okay. Delikado yun. So among others yan, Karen, ang dami pang problema. You So, see, and what do you think? I wanted to ask you what you thought when Duterte said, yang mga yan, yung nakaupo dyan, yung commander na yan, mga commander yan ng Davao Death Squad. Yan si Bato, Davao Death Squad yan. Kaya nga, in fairness to them, ang natural reaction ko tinignan ko sila kung sino magre-react They were so timid They walang tagtaas ng kamay. So ang ginawa ko, initiative ko, tinanong ko sila, do you want to react? Kasi, I mean, you are really put in a bad light. I mean, you should react. But since they did not want to react, I required them to react. Yung iba, okay lang, parang binabrush aside lang nila. But look, si Catalino Coy, when I gave him the chance, sabi niya, I'm glad I'm given this chance because it's not, I do not confirm that. That because I think once upon a time, that was also linked to him and it affected his career. Yan ang point niya. I think that was the gist of his input. And then I interviewed Senator Bato de la Rosa on Head Start last week, and he categorically just denied. He said, hindi ako naging miyembro ng Davao Death Squad, pero hayaan na lang daw magsalita si Duterte. Ganun daw yun, nagbibiro lang. Okay, at least may nagsabi ng gano'n. Pero if we look at just the words of the witness or the resource persons, hindi niya sinabi yun. So nasa sa amin na yun. Those who will now go over the records, come up with conclusions and write the draft subcommittee report, nasa sa amin yun. Will we believe, how much weight or belief will we put on this statement? Will we treat this as a joke? Na hindi naman niya sinabing joke, ibang tao ang nagsabi ng joke, hindi siya. Who di ba, what is the qualification of a third party saying that the person speaking is joking? Alam mo bakit, Senator Pimentel? Bigyan lang kita ng konti ng mga komedyante, ha? Para alam mo, ha? Kasi dahil medyo may komedyante tayo. Konti lang naman. Hindi naman masyado. Ang taong nagjo-joke, especially yung talagang joker na tao, hindi niya sinasabi, joke to, tumawa kayo. Meron kayong nakitang stand-up comedian na ganun. Nag-joke siya. Actually, rules pa nga yan. Alam mo ba na para mas matawa ang tao, pag ikaw nag-joke, you don't laugh. You let the audience laugh. Tapos, ikaw as if you are serious. But you are really joking. So what do I mean? Sasabihin ng iba, hindi naman stand-up comedian si Duterte, presidente siya. Oo. Pero ang personality ng ating Pangulo ever since, kahit noon pa, joker siya. Di ba? Kahit nga yung kaaway niya si Dilima nung nadaanan niya sa kamera, susona niya, anong ginawa niya? Mga ganun-ganun pa siya, di ba? Mahilig po talaga. At parang hindi nyo naman kilala si Pangulong Duterte even during the campaign, all throughout. Siya lang ang kandidatong kayang magsalita ng 2 hours to 3 hours na nagjo-joke. All throughout yun. Hanggang naging presidente siya, talk to the people. Seryoso siya, pero may mga bitaw siyang joke. Alam naman po natin yun. Alam mo ng sambayan ng Pilipino. Kayo lang mo atang hindi nakakalam. Or, don't wait. Kasi sinasabi ni Senator Pimentel, hindi naman niya sinabing joke. So, hindi joke yun. Totoo yun. Hindi, bahala kayo. Pero kami, alam namin joke yun. Walang Pilipino. Aamin ka. Davao Death Squad. Ako pinuno nun. Yan isa sa mga joke yung sarcastic. Hindi, ako. Kita niyo yung mga nakaupo na yan. Sila ang mga head niyan. Tapos biglang babawi. Hindi. Walang kinalaman. Ito na yung mga part na serious Walang kinalaman sila. Ako ang iano ninyo. Ako lang ang may pananagutan dyan. Tapos segue na naman siya sa joke.
Ang mga membro niya, mga ano mga gangster. O, di ba? Bakit niya kailangan sabihin mga gangster? Kasi nga, yung mga gangster na nagpapatayan, so sila yung mga Davao Death Squad. Mga gangster. Tapos baka sabihin nyo, di siya ang pinuno nun, mga gangster. Hindi. Bakit kanyo? Pinapatay ko nga yung mga gangster eh. Di ba? So, ito yung bagay na malalim kasi dinadaan sa iba yung joke, yung iba seryoso, pero hindi nila maintindihan kung anong ibig sabihin ni Duterte. But if there is one thing na kami sigurado, walang pananagutan yung mga pulis na nakaupo dyan. Pangalawa, yung utos na yan, talaga parang pag-away-awayin yung mga nasa baba. Which is totoo naman yan na nangyari. Sino nagpatayan? Nagpatayan yung mga ninja cops at saka yung mga itong mga animal nila, mga tauhan. Ang ginawa, ito talaga ang nangyari nun eh. Nag-warning si Duterte. Natakot ang mga ninja cops. Dahil dyan, papatay na lang namin yung mga tao namin. Yung mga utusan namin, yung mga nagtutulak. Eto legal po ba yun? Hindi. Hindi po yun legal. Kaya nga, panagutin natin yung mga ninja cops. Yun ang ano doon. Kaya nga, di ba, may mga ninja cops na napanagot? Panagutin po natin sila. Pero ang punto dyan, talagang bumagsak ang krimen, bumagsak po ang distribution ng droga nung panahon ni Duterte. Yan ang tinatawag na war on drugs. Sila nagpapatayan. Di ba kaya nga alam mo sa gera, pag manunood ka ng mga history ng mga gera, napaka-importante ng divide and conquer. Ginagawa yan. I-divide mo yung mga magkakakampi para magpatayan sila. Pag mahina na sila, tsaka ka lulusob. Hindi ka lulusob na united ang kalaban dahil may posibilidad na matalo ka. Gets nyo? Marami yan, ginawa yan sa kasaysayan. Ginawa mismo yan sa Pilipinas. Dinivide ang mga Pilipino. Ginawa din yan sa Europa. 'Di ba? Nung mga nagka-conquer, tanda ko may napanood akong true story ng isang yung Germany, sinasakop nila yung mga lugar. Ang ginagawa nila, dinidivide nila yung mga magkakasamang bansa para mako-conquer nila. Ganun no. Yan din ang ginawa ni Pangulong Duterte during his time. Dinivide niya yung mga magkakamping, tiwaling pulis at saka mga kriminal. Ngayon, sila nagpatayan. O di ba? Ayaw nyo ata nagpapatayin sila. Yeah. So now I want to ask you about Police Officer Grijalde. Officer Grijaldo, who had an assigned affidavit, read it in the Senate, and said essentially that Representative Abante and Representative Dan Fernandez spoke with him privately and said, ipinakita, ayan, ito yung testimony ni Garma, yan ang sasabihin mo, yan ang sasabihin mo. And Abante saying, ilang taon ka pa ba sa PNP? Baka mag-general ka. So in effect, he said in the Senate, wala siyang alam sa reward system, pero kumbaga na-pressure siya doon sa Quad Committee. Kaya sinabi niya, yes, may reward system. Alam mo, tinanong din ni Karen Davila kay Bato. Hindi nga alam ang sagot ni Bato ng diretso. Ito, maganda yung sagot ni Pimentel dito. Sinuplak niyan dito si Karen Davila. Walang inamin si Grijaldo na pumabor sa mga congressman. Yun ang sinabi dito. What do you make of that testimony? No. Si Grijaldo, I think, did not confirm the reward system. He did not confirm. Tinanong ko siya eh. So, ayan. Ito, alam mo, sabi ko nga, ganito talaga itong mga media, no? Hindi tama yung tanong nila eh. Paano kung kunwari lang, walang alam si Pimentel. Di sinakyan niya yung kwento ni Karen Davila na umamin si Grijaldo sa Kamara pero sa Senado hindi. Ano ang dating nun? Ang dating nun, pabago-bago ng statement si Grijaldo. Ano basis? Yung maling impormasyon na umamin si Grijaldo sa Kamara. Nagigets ninyo?
ganun ho sila Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Karen Davila na imali yung facts na umamin si Grijaldo sa Kamara na merong reward system. Hindi ko alam kung sinadya ba ni Karen Davila ito o talagang hindi lang niya alam. Okay? Pero dito, ang ganda ng sagot ni Pimentel. Hindi, wala siyang inamin. Tinanong ko siya eh. So you actually testified after that incident, yung kinikwento mo, yung na pinuturo sa iyo yung affidavit ni Garma. Okay, sabi ko, nag-testify ka sa Quadcom. Sabi niya, yes. Nagsinungaling ka ba? May sinabi ka ba doon na hindi totoo na resulta ng pag-pressure sa iyo? Sinabi naman niya, no. Kung ano yung sinabi niya, pinaninindigan niya na totoo. So it was not about those paragraphs na pinakita sa kanya. So but then this is my point, no? Okay, ganito lang kasi dapat tayo mag-isip. We were not there eh. Tayo, Karen, ako, we were not there. So what are the two possibilities? Pwedeng totoong nangyari, pwedeng hindi totoong nangyari. Pero ang totoo, talagang kinausap nila privately. Representative Abante Inamin nila yun. Inamin niya. Okay, pero siyempre may in between yun kung ano naman yung pinag-usapan na baka naman hindi pinipilit. Doon muna tayo sa version ng witness na parang pinipilit siya. Okay. Kasi kung totoo yun, saan tatakbo yung taong subjected to that kind of pressure? Saan siya tatakbo? So pasalamat may Senado na pwede niyan takbuhan so that he can now air what really happened. Ngayon, ang next scenario, paano kung hindi totoo? Therefore, panagutin siya ngayon ng House. The House should now call him again. Kasi I even asked Grijaldo. Sabi ko, Colonel, you took your oath, no? Sabi niya, yes, sir. Binasa ko tapos yung because I got the information that Congressman Abante denounced what he said as lies. Sabi ko, ito ang reaction po ni Congressman Abante that hindi totoo yung sinasabi mo ngayon sa aming harap. Pinaninindigan mo ba yan? Kaya mong panindigan yan? Sinabi ni Colonel Grijaldo sa akin, yes. So, that's it. So, I'm talking to an active police officer, ganyang kataas ang rank ko, and who would be man enough to also defend what he stated under oath in the Senate, even if he is questioned before the House. Now, my question is, these hearings, they're in aid of legislation. That's the intention, right? It's supposed to help legislators make better laws. It's not meant for anybody to prosecute any. Ito yung part na nilinaw ni Pimentel na siya po ay talagang nagtanong at wala pong sinabi si Grijaldo na pumabor sa mga congressman. At alam mo, ang ganda ng sinabi ni Baste. Meron hong nilabas si Baste na pag itong mama na ito ay ginipit, suportahan natin si Grijaldo. Banatero, susuporta dyan, sigurado. Supportahan po. Pagka hashtag nyo dyan, support Grijaldo. Kasi maliho talaga kung gigipitin siya ng kapulisan natin. So, yan po ang ating suportahan. Ito naman pong susunod na tanong, maganda yung observation ni Karen Davila dito. Buddy, both houses don't have that power. And yet, look at this witness, si Grijaldo. Now you have Dan Fernandez, and I believe, I don't know if Representative Abante is with this, but they will file cases against Grijaldo. So eto at the end of the day, this is the Philippines. Ang congressman mas makapangyarihan, mas maraming pera. Kakasuhan ang police officer. Isipin mo yun, tumistigo ka na sa mababang kapulungan o sa Senado. Kung ayaw nila ang sinabi mo, kakasuhan ka pa. Problema pang inabot sa iyo, you'll have to hire a lawyer. Instead na nagtatrabaho ka, gagastos ka. And we know the influence of powerful people in this country with the courts. So that's my question. Ano ang hangganan ng kapangyarihan, Senator, ng mga legislator sa mga testigo? Mabuti na rin ngayon because mabuti na rin sa... May buti na daw na kakasuhan siya sa husgado. Kasi doon, magkakaroon na talaga ng tanungan, di ba? Cross-examination doon sa mga witness. Mas maganda na kasi yun ang tamang forum. Okay? Yan ang sagot ni Pimentel. Pero ang problema pa rin talaga,
paano natin mapipigilan ng abuse na ginagawa ng mga congressman? Ito ang sagot ni Pimentel. Third venue Meron po akong suggestion mamaya. na nila i-litigate whether Grijaldo was telling the truth or not, it's before a judge. Gano'n na lang. Kaysa sa, actually, ang one possible scenario or remedy for them, which I predict you will not like and many other people will not like, is for them to call again Grijaldo to appear before them. And then right there, doon nila lagyan ko lang sa quotation marks, i-crucify yung tao. And do you believe that would be abusive? Yeah, which will be more No, that's not abusive. That is fair. Going to the court is fair instead of ganyan-ganyan lang. Fair, di ba? Because you now brought him to a house hostile to him. But if you now sue him before the courts, I think mas neutral yun. Pero tama na rin yun. So ako rin kasi, kunyari ganito, kunyari there is a lie thrown against me. Ano naman din ang reaction ko? Masyado naman ako magulang if I will use now a Senate committee to find a way to call that person before us. So I think a fairer, gawin ko na lang quotation marks ulit, a fairer way to react under the circumstances is to, you believe that your rights have been violated, yung reputation mo has been tarnished, file a case in court. At least lumabas, you go outside of your own house. Better. Okay, so now, let's talk about Garma and Leonardo. Sa sunod na pagdinig, have you subpoenaed them? I believe Leonardo is detained, right? Yun ito, bagong topic na naman ito, iba na naman topic. Maganda yung kasuhan na lang nila kasi tapos pag tinanong mas maganda yun eh. Ewan ko kung gagawin nila yun ha. Pag tinanong, tsaka niya sabihin na, sorry, hindi ako makakasagot kasi yung kaso nasa husgado na, kaya nyo nga dinala doon para magkaroon ng fair trial. Wag na tayong magpunta dito. In the lower house? As far as I know, yung dalawa, under house control. Oo, house control. Paano yun? Does that mean that the subcommittee has to request the quad committee to I wouldn't say lend is the right word, but to allow them. Yeah. That's why ganito, I will have to coordinate with the house before I even set the date next hearing. Ganun muna. Kasi may a little complication, may sinasabi sila na meron din daw detained. Yan ang problema kasi, tinatago nila yung iba. Kasi nga baka mag-iba ng kwento. Doon Espinosa I think is detained. Someone is detained. Someone is detained somewhere by some jail or prison. So we also have to involve the original detention center. So yun lang po yun. Just a minor thing, a little an extra step in the coordination process. Okay, but ganito. So I want to at the second hearing kailangan ko si Garma at saka si Leonardo. But just in case worst case scenario pinahirapan kami diyan o mahihirapan kami diyan, I can still hold the second hearing but this time focus on the policy. But wait. I want to ask you, if pinaghirapan kayo, can Senate President Cheese Escudero speak with the Speaker? Yes, coordination. That can happen. Yes. Coordination tayo, but let us say, kasi yung actually Karen, yung first hearing, akala ko mag-a-attend nagbigay ng mga medical excuses. So, nagbigay sila. And siyempre, ako naman, I'm a very reasonable person. Sinabi na may COVID yung isa, kaya house doctor pa yung nag-certify, okay. So yung isa naman sa previously scheduled medical examination or procedure, at this point in time, at my age, nagpapa-schedule na rin naman ako ng mga medical exam. And I know it takes weeks beforehand. But a clarification is the House Squad Committee they do not own those witnesses. So ang tanong ko nga sa inyo, for example, you have Garma and Leonardo that are, what were the words that you used? They're under the House Squad Committee's custody. Custody. Why? That's my question. Why? Cited for contempt.
They You have cited them for contempt. But that's also the question, right? There are no cases filed against them, technically speaking. Yes, as far as I know, not yet. Yeah, not yet. Yeah, but what power? That's also my question as a journalist, an ordinary citizen. When does this violate already the rights of an individual? Umami na nga yung Garma. She already said that my reward system, Leonardo agreed. On what basis can you keep them? Let the House Quadcom justify their continued detention. I will not justify it for them. Let them justify it. Sila sumagot. Kasi tama yun eh. They were requiring these two people to do something, which is to answer correctly. Yun ang point yata nila because in their belief, they were not answering honestly, di ba? Under oath. So, kinontempt nila. Now that you can now purge yourself of the contempt by complying with what they are asking for. And they're asking for a truthful response to the question. Kung truthfully nang sumagot, dapat nga purge na sila of the contempt. So no more legal basis to hold them. But that's an outsider's opinion. The question should be directed to the Quadcom chairpersons. Pero so technically speaking, there is no reason for Garma and Leonardo not to attend the Senate subcommittee hearing if you subpoena them to attend. Yes. Yes. Technically, if the subcommittee issues out a subpoena, the House Quad Committee cannot not allow them, right? Yes, theoretically, cannot not allow them. They don't have that power. Theoretically, they should not. But then, if should they be now allowed to attend our hearings but still be under... Kita ninyo, hindi dapat pagbawalan itong mga animal na ito. Yung mga dalawang supposedly itinatago nila, dapat payagan nilang mag-appear sa Senate. Bakit ayaw nilang i-appear sa Senate? Kasi hindi sila matanong. Baka mamaya bumuking, baka mamaya bumuelta bigla kasi nakita nila si Grijaldo, bumuelta, di ba? Actually, hindi pala bumuelta pero nagsalita ng katotohanan. So baka mamaya magsumbong itong mga dalawan to, ewan ko lang doon sa isa, na magsabi silang, oo, pinilit lang din kami. By the House, out of respect, the Senate, obligation of the Senate is to return the physical custody of the two persons to the House, back to the House, because we will have to recognize and honor their contempt citation over these two persons. Okay. So ibalik namin sila properly where they came from. Okay. Now the reason I'm asking this is already hypothetical is, you know, when people attend the Senate subcommittee hearing, you know, senators, the congressman may be thinking, baka magbago testimonya nun sa Senado. Mismo. Baka biglang sabihin ni Garma at Leonardo. That's the point. That's it, right? Mismo. That's the point. Mismo. Under changed circumstances, will you stick to your story? Mismo, sir. If they stick to their story, then ang laking boost yun sa credibility nila. Ng House Quad Committee ng rin. It will be the witness, the testimony to be used by the Quadcom has withstood questioning or even cross-examination in the Senate. Therefore, that's a very credible testimony kung mangyari yun. All right. But kaya nga alam mo mga kababayan, maganda. Tama yung sinasabi niya kung nanindigan yung dalawa, it will be a boost doon sa Kamara. Pero pag bumawi yung dalawa, matinding kakaharapin itong mga congressman. Kaya takot na takot yung mga congressman na iharap yung dalawa. Although, wala silang kapangyarihan na hindi paharapin sa Senado. No. Kaya please lang, Quadcom, kayong mga imburnal dyan, paharapin nyo na. Kasi na magkaalaman talaga ng totoo, paharapin nyo yan dalawa na yan. Ang problema kasi sa inyo, takot kayo na magsalita sila ng katotohanan. Dahil kayo, ang alam nyo lang, bumili ng relo.
Sorry naman. Hindi, totoo naman, di ba? Natatakot kayong iharap. Kasi kung, kung wala namang dapat itago, I mean, hindi naman po kayo, wala naman po kayong pinagkakasinungalingan, no? Di nagsasabi kayong totoo. Kahit kanino pa kayo humarap, kaya nyong sabihin ng katotohanan. Yung problema, wala. Relatively speaking, okay, it's the first time a former president attended a Senate subcommittee or committee hearing. That's one. But technically, can the House decline the attendance of? Can the House decline to allow? Has that ever been done? I don't know if it has ever been done, but what would be the brilliant justification for that? Correct. No, they do not own these resource persons or witnesses. They do not actually control them, and they just have custody of them. So I don't think that will happen, because that would be I think that would be a shameful, big political issue, Karen, because the journalist should ask them to justify. But I don't think it will happen. My prediction is, kasi last time, Karen, actually they were ready daw. They were ready daw. Except that may mga medical reasons bigla . So may COVID, so who ready na daw pero bigla nagka-COVID. To dispute the COVID findings. So. Okay. My last question is, you already have the ICC, the representative in the Philippines, saying that they can use former President Duterte's testimony in the Senate subcommittee hearing for their own investigation. Now, will the Senate submit if the ICC asks for your subcommittee report? Will the Senate... Na-discuss na po natin yung part na yan sa ICC. Yan po yung part nung kay tawag dito, kay Trillanes. Panoorin nyo po sa isang video ko. Anyway, ang napatunayan po natin dito mga kababayan ay ito po talagang Quadcom ay talagang biased, walang mga alam pagdating po sa mga issue na nabuking po dyan, at talagang sila they're trying to control, diba, the script of these people. Lumalabas talaga na kinokontrol nila itong mga tao kung ano ang sasabihin. Yan po ang napatunayan nitong mga nakaraang hearing, at maging dito sa interview na ito, talagang nasuplak ho sila pagdating sa tamang approach ng didinig ng isang supposedly Senate hearing in aid of legislation. Na-educate ika nga. Problema, they want to remain bobo, so they will not listen. Kaya bantayan po natin, dapat payagan. Pag hindi pinayagan, baka maging envelope yan. Naalala nyo yung envelope kay Erap nun? Naku po, yari kayo. At bantayan din po natin kasi inibitano nila si Grijaldo, baka mamaya ipitin siya doon at talagang parusahan dahil alam nyo naman, yung dalawa doon, pikon na dahil nabuking sila. Allegedly, di ba? Kaya sana mga kababayan, bantayan po natin yung susunod na hearing. Okay? Tayong taong bayan ang magbantay sa kanila. Kasi alam nyo, sa loob-loob ko nga paano ba natin masusolusyonan ng etong kasi tanong ko sa sarili ko yan kailangan ba natin ng isang malupit na pagbabago ng konstitusyon para mabago ang rules ng Kamara, ng Senado? Oo, in a sense, dapat talaga magkaroon ng bagong setup kasi abusado na Pag ang kapangyarihan na hawak ng mga abusado, mga nangaabuso, yari ho talaga bayan natin. Ganito nangyari ngayon Nahawakan ng isang abusadong leadership ng Kamara, kaya inaabuso. Paano natin masusolusyonan yan? Na mabilis. Okay? Na mabilis, mga kababayan. Yung mabilis na solusyon. Hindi yung pagbabago ng konstitusyon agad-agad. Kasi matagal pa yun Mahirap magbago ngayong panahon na to, mga damon yung mga nakaupo. Ang the best niyan is bumoto tayo ng tama sa 2025. Huwag tayong boboto doon sa mga namimigay ng ayuda. Kunin natin yung ayuda, pera nyo yan sa inyo yan Huwag yung pag kinuha nyo, huwag na kayo magpasalamat.
Sabihin nyo, salamat sa taong bayan dito. Sa binigay mo. Sa taong bayan to eh. Kunin ninyo, pero wag ninyo iboto. Kasi pag binoto nyo, tanga kayo. Ganun lang kasimple yun. Kunin nyo ayuda. Di ba? Kunin nyo, salamat po kung ina mo, kung salamat. Kunin nyo, pera nyo yan eh. Pero pag binoto nyo yan, yung 5,000, yung 10,000, yung 1,000, yung 500, ang kapalit niyan, triple ang nanakawin ng taong nagbigay sa inyo. Tandaan nyo yan, triple. Hindi lang triple siguro, 4 times, 5 times. Bilyon ang nanakawin nila, nakabagbag pa. Di ba? Alam nyo na yung bagbag. Usong-uso yan eh. Di ba? Kas. Yan ang nanakawin nila. Kaya nga, maging matalino kayo. Pag nakuha ninyo yung pera, wag yun na iboto. Kung sino man yun. Kung sino man nakikita nyo mga relief dyan na yung bigas, naku po, patay tayo dyan. Baka mamaya, binigay ka na ayuda. Tinanggap mo. Tatanga-tanga ka, binoto mo pa rin. Di ba? Ano mangyari? Bibili sila ng eroplano at saka ng helicopter. Di ba? Gago! Yan ang nangyayari. Sino magsasacrifice ngayon? Kayo. Bakit? Yung pera ninyo na pampagawa ng flood control project, wala na. Kaya mga kababayan, maging matalino po tayo. Kayo ang unang solusyon. Tayo ang unang solusyon para maayos ang pang-aabuso ng mga congressman. Siguraduhin natin sa 2025 ang ating iboboto. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.